Mga ka-JP Natics, ang pogi ni Robin, ano? Ang witty ni Boy Sile, mga kababayan. Nabalitaan nyo ba yung kanyang pagsagot? Yung kanya pong parang ang yabang-yabang ng datingan. Nakala mo alam niya po. Ha? Itong si Robin Padilla, 4 na taon na po sa Senado. Hanggang ngayon, hindi pa rin po alam ang ibig sabihin ng minority. Anak ng tinapa naman Robin, oh. Mga ka-GP Natics, dahil nga po sa statement nitong si SP Soto na kung mayakyat na po ang article of impeachment ay agad-agad silang magkukunbin. Na kung saan itong si Robin Padilla, mga kababayan, ay haharangin daw po nila yung impeachment. Dahil yan naman daw po ang trabaho ng minority, ang mag-oppose. Ito naman ang sabi dyan ni Atty. Lorna Kapunan. Teka. Meron pa kaming pending case Oo. dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila, bias ang Senate. Marami yan. Pero that seems like their insurance. Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre, ang kasunod na niyan if makalusot yung articles of impeachment. Yes. Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya even if isa lang po. Isa Hindi lang, po ano, ba? pwede. Isa lang. To you, attorney, ano yung strongest doon sa mga naging accusation sa kanya plus yung ine-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos? Okay, wait lang mga ka-GP Natics ha. Bigyan ko lang kayo ng background kasi sabi nung isa dito, ano ba yung sinabi ni Robin? Hindi daw siya updated, mga ka-JP. Sige, paparinig natin yung nangyari dito. Yung sinabi nito ni Robin Padilla, para lang makarelate naman siya. Kasi hindi daw siya nakakapanood ng balita. Okay, ito po yung sinabi ni Robin. Paparinig ko na lang sa inyo para hindi tayo makapiright. Minority to oppose. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Paparinig daw lumabas. Sana, huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Natural lang yun. Natural na yun. Yun ang parliamentaryong kauga. Kayo naman, tagal nyo na dito. May banat pa na ganun no? Oy! Back to you, Robin. Ang tagal mo na dyan. Di ba? May kalat pa pala ako dito. Diyos ko. Ngayon ko lang napansin yung tuwalya ko. Mga kababayan, sabi pa ni Robin, Diyos ko naman, ang tagal nyo na rito. Ang yabang, mga kababayan. Ikaw nga yung matagal na dyan Yung parliamentary procedure, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng minority. Hindi porket minority, sabi ni Atty. Lorna Kapunan, ay ito. Okay, ibigyan ko muna ng background, no. Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no. At kailangan 106 votes, 106. which is 1/3, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na, and then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an impeachment court. Correct. Okay. Anong ibig sabihin ng yon? Mag-o-oath of office. Mag-o-oath of office ang members ng Senado, and under the Senate rules, kung makita natin, kung hindi nila babaguhin, bago pala after they take their oath of office, approve nila yung Senate rules of impeachment. Pag hindi nagbago yan, 2 ang bantayan natin. Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality.
Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality? Correct. You are here to serve the people. Correct. Tapos, specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, no, and the rightful laws. Oy, naintindihan mo yon, Senator Robin? Ha? Yung ang sabi doon, kayo ay sumumpa sa ating konstitusyon. Dapat may impartiality kayo. So, dapat tinitingnan ninyo bago kayo magsalita. Ha? Hindi open. Alam naman namin na kayo ay talagang dedicated sa mga Duterte. Wala namang duda yon dahil sabi mo nga, kahit kayo ay balatan, sunugin, talagang mangangamoy Duterte kayo. But then again, kayo ay binoto ng taong bayan. So dapat, meron kayong pananagutan sa taong bayan. May responsibility kayo na punagutin kahit sino pa man yung mga tao na idinadaan sa tamang proseso. At kayo dapat ay magbase. Depende po sa pananagutan, depende po mga kababayan doon sa ilalabas na ebidensya. Hindi kayo pwedeng wala pa nga hindi pa nga dumadating yung impeachment trial, hindi pa nagsisimula. Naglalabas na kaagad kayo ng mga, 'di ba, statement na ganito. May tuldok na kaagad Mga kababayan okay lang sana sabihin. Syempre, tingnan natin kung anong mangyayari. 'Di ba? Hindi. Ang sasabihin kaagad, i-oppose namin 'yan. Yan nga ang gawain ng minority. Kundi mag-oppose. Yan daw ay parliamentary procedure. Mali. Ang minority, mga kababayan, kapag kayo ay nagkakasundo, not at all time, no, na ikaw ay mag-oppose. Kapag may pinagkakasunduan kayong mga batas, di ba mga kababayan, sumasang-ayon ka rin? So, hindi ibig sabihin ng minority ay pagtutol, pag-oppose. Ibig lang sabihin yan, kaya kayo naging minority. Ako na lang mismo magpapaliwanag sa iyo, Senator Robin, ha? Ganito yan, kaya kayo napunta sa minority dahil syempre, kayo yung mababang bilang pagdating doon sa pagpili ng Senate President. Tama? Yung majority, yun yung mga sumusuporta doon sa Senate President. Yung mga hindi sumuporta, yun yung nagiging minority. But it doesn't mean nakokontrahin nyo lagi yung sasabihin ng majority. 'Di ba? Na lagi nyong kukontrahin yung sasabihin ng majority. Hindi ganun ang ibig sabihin ng minority. 'Di ba? In fact, mga kababayan, pagdating sa batas, pagdating po diyan, wala po tayong titingnan na minority majority. Lahat yan sila, they are working as one. 'Di ba? Hindi pwedeng magkanya-kanya. Hindi pwedeng, hindi, dito lang kami kasi minority kami. Hindi kami pwedeng sumama diyan kasi majority kami. Hindi pwedeng ganun. Even kayo ay natag as minority and majority, you are still a member of the Senate, of the 20th Congress. So therefore, you need to work as one. You should need, 'di ba? To work as one. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Maaring kayo po ay merong mga hiwalay na mga, sabihin natin, pananaw. 'Di ba? Pero you are still, you should need to still work as one. Ganun po 'yun. Parang timang tong si si Robin. So, dalawa yan. Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Yun. So, Pero yun yung may isang senador, partner, may nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague, nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay, baka Duterte ako. Kahapon, si So, Senator Robin Padilla, ang yun sabi din, niya, attorney, dahil daw nasa minority Ma'am sila, Georgette. tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi yun daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney? Baka akala niya nasa pelikula siya. na sinusundan lang niya yung script.
Cut! ng DDS, no? Oo. That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to preserve the Constitution Correct. and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. Oo. When you enter into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Correct. Di ba? Dapat tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. And not only that, hindi lang yung tenth of Filipino people, di ba? He only serve yung mga DDS. Kung sino man yon, mga kababayan, ang pinag-uusapan naman natin dito is about the impeachment of none other than the Vice President. So therefore, yun lang ang pinagsiserban niya. Ganun talaga yung ibig sabihin nun. 'Di ba? Hindi niya ibig sabihin, itong si Robin Padilla, mga kababayan, ay taliwas doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. 'Di ba? To defend the Constitution, to uphold the rule of law. Maliwanag na si Robin ay isa doon. Tama, dapat ilagay sa kanya, you are contradicting, 'di ba? You are opposing the rule of law, you are opposing yung ating Constitution na sinumpaan mo. Timang walang alam. Ganito tayo, mga ka-GPnatics. No? Tama yung sinabi bago namatay itong si Dolphy. Kasi dati marami nagtutulak sa kanya na tumakbo. 'Di ba? Tumakbo. Maging politiko. Sabi ni Dolphy, anong gagawin ko dyan? Oo, sikat ako, mananalo ako. Pero, may magagawa ba ako? Kapag nandyan na ako? Baka kakeng ko yan lang ang paggagawin ko. Wag na, nakakahiya. Mas maraming tao ang nakakaalam ng trabaho na yan. Ang trabaho ko, magpatawa, artista. Tapos papasok ako dyan. Sasabak ako sa larangan na hindi ko naman kabisado. Sasabak ako sa larangan na gagawin kong kengkoy lalo yung sarili ko. Dyan, dito sa pagiging artista, kengkoy ako pag tatawa sila dahil nakakatawa yung ginagawa ko. Pero pag nandyan na ako, magiging kengkoy ako, ibang klaseng katatawanan yon. Katatawanan na nakakahiya. 'Di ba? Na habang buhay kong iisipin. Mabuti pa si Dolphy, naisip niya yun. Samantalang itong si Robin, yung mga tumakbo dyan na mga dating artista na mga wala namang mga silbi. 'Di ba? Pagtatawanan lang talaga. Ngayon, dinadala na. Pati yung anak ni Robin Padilla, pag tumakbo daw siya ng presidente ba yun or vice president? Anong sabi ng anak niya? Mangingibang bansa na ako. Parang siya nahihiya doon sa asal ng kanyang tatay, no? Halatang hindi naiintindihan, mahirap talaga mga ka-GPnatics, lalong-lalo na ngayon. Dito nakita natin, ang nagpanalo dyan, di ba? Baka mamaya, meron na namang isa na magpanalo. Baka yung mga DDS, kung hindi natin sila matitibag, ipanalo na naman nila. Kaya nila magpanalo ng isang presidente. Kung mapanalo nila si Sara, ano mangyayari sa atin? Wala na, babu Pilipinas. 'Di ba? Ang lakas maging senador. Wala naman gagawin, magmumukbang lang. Ipagtatanggol lang pala. 'Di ba? Yung mga Duterte, palibasa. Wala binigyan ng presidential pardon 'Di ba? Tumatanaw ng utang na loob. It doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is. Oo. So pasok yun sa sinasabi mo kanina na dapat, ano nga yun? Political neutrality. Oo, political. Political neutrality Oo. and impartial
justice. Dapat talaga neutral. So, kung ikaw, nagpakita ka na ng, ang tawag mo doon, leaning mo, nagpakita ka na ng... Medyo i-reconsider mo na Oo. bago pa man umakyat siguro Yes, yung Peter. complaint sa Senate, attorney. Kanya nga dapat tignan rin natin pag lumabas yung rules na yan kasi yung existing rules ngayon na I think at that time when it was passed kanya familiar si Senate President because sinasabi niya at that time when there was an impeachment he was the Senate President. tama. Really ang Senate President. Majority leader siya. Para siya ang majority leader. Kanya sabi niya, and I can believe him, sabi niya, miski na hindi ako abogado, alam ko yung rules na yan. And in those rules, maganda ang powers, ang authority ng Senate President acting as presiding justice. He is the only one that can decide. Kunyari, may motion. No? Kunyari, may balak na mag-delay. Yan. O may balak. Nakita naman natin si Marcoleta Jr. sa House, no? Panayang interject, panayang manifest, no? Baka gawin rin ng tatay niya sa Senate, no? Not to prejudge him, but there is a mechanism in the Senate rules that the presiding justice Tito Sen can say out of order ka or immaterial yung tinatanong mo, no? And he can only decide. Pag may Yung pala ibig sabihin ng out of order. Na, di ba? Yung, sige, nag-manifest ka ng kung ano dyan, kung singit ka ng singit, kina-cut off mo yung kung ano man yung Basta ito ay walang relevant doon sa pinag-uusapan, doon sa subject matter. Matik yun, na yun ay out of order. 'Di ba? Yun ang katotohanan doon. Kailangan sasabihin ng presiding officer ng Senate President kapag nandyan na, out of order. Kaya hindi mo pwedeng ipatuloy pa yun. 'Di ba? Sabi nung nabinigyan nung pagkakataon ng salita, you're out of order. Tama po. Yun po. So he can rule on that. Ngayon, pag meron namang motions, hindi mo pwedeng kunyari meron kang itatanong, no? Hindi mo pwedeng itanong mismo, diretso. Dapat i-address mo sa chair at itatanong ng chair. So, so dapat orderly ang kagaya ng nakita natin sa House, no? Hindi tinatanong directly ng mga congressman, ini-address nila kay chairman. Tama. Tapos si chairman ang nagsasabing please answer. Kaya hindi, ang mangyayari dyan, mga ka-GP Natics, pag nandyan na po yung trial sa Senado, no? Palagay ko, yung mga magiging taktika nila Marcoleta, nila Amy, at nila Alan Peter Cayetano, hindi yan makakalusot kay SP Soto, no? Mga kababayan, hindi kagaya nung ginagawa ni Marcoleta Jr. sa baba. Pero again, mga ka-GP Natics, alam naman po natin, lalong-lalo na si Robin Padilla, hindi po yan makakasabat dahil hindi naman po nakakaintindihan. Simpleng parliamentary procedure nga, hindi niya alam eh. Simplang ibig sabihin ng minority, hindi niya po masabi. What more pagdating po sa usapang impeachment? Ang sasabihin lang niyan, wala, sinisiraan lang yan si Inday. Hindi totoo yan. 'Di ba? Pero dapat hindi yun maririnig sa isang senador, mga ka-GP Natics, na dapat kasi dapat neutral ka, dapat merong tawag dito, wala ka dapat kinikilingan pagdating diyan sa usapin na yan. Kasi dapat sundin mo yung sinumpan mong tungkulin, 'di ba? I-uphold mo yung rule of law pagdating sa bagay na 'to. Kaya nga napakawiti ni Robin mga ka-GP Natics, yun daw ang gagawin ng minority. Hindi pwede yun. 'Di ba? Ibang usapan na kapag sa impeachment trial. Kaya mo ba na makipagbakbakan? Hindi yung haharangin mo kaagad. Hindi pwedeng ganun. Lalabas yung mga ebidensya hindi ka pwedeng magdadakdak diyan na sasabihin mo kung ano-ano. 'Di ba? Kailangan, mga ka-GP Natics, in properly order ang mangyayari diyan. So magiging maganda ang laban, lalong-lalo na si Attorney Lorna Kapunan. Parang nakikita ko, dahil isa po siya sa mga magiging private prosecutor, ay kabisado niya na po etong pasikot-sikot ng mangyayari
dito kay BP Sara Duterte. At syempre, pinag-uusapan na